Okay, may buntag sa tanan. Dito maglangan dirita sa Book of Numbers, chapter 22. So, I think familiar na mo ani nga senaryo diri sa Bible. So, diri ko sa Book of Numbers, akong devotion. Diri ko sa Book of Numbers. Pero sa giganit man ako, and then sa akong nauna ba ang Book of Numbers, so puro ra gid ni numero akong mabasa diri. So, ni-skip ko sa Book of Numbers, niadto ko sa Book of Deuteronomy. Nya pag-unaw na ako kay magnaw to'y wali si pastor nga naka-talk siya sa kwan ba ning quote siya diri sa Book of Numbers. So pag-human ako sa Deuteronomy, nibalik na po ko nibalik ko sa Book of Numbers. Ay nindot yung Book of Numbers dito tukog puro na po ni numero ako mabasa diri sa Book of Numbers ba. So diri ko ning continue ko diri sa Book of Numbers. Ikaw human sa Book of Numbers, muskip na po ko sa Joshua na po ko, di na ko sa Deuteronomy. So sa Book of Numbers chapter 22, kapamilyar mo ni sa story sa donkey, no? Sa katong ning storya ang donkey ani nga kuan kani nga chapter. So nganong ning istorya man ang donkey dire. So daghang ko nakatunan ani nga nagsigi ko katawa sa until sa chapter 25, pero di ta maabot sa chapter 25, 22 rata. So dire sa Book of Numbers chapter 22, akong basahon sa verse 1 until sa verse 3 lang. Ang basahon, and the children of Israel set forward and pitched in the plains of Moab on this side Jordan by Jericho. And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites, and Moab was sore afraid of the people, because they were many, and Moab was distressed because of the children of Israel. So let's pray, Lord. Thank you, Lord, sa kabuntagon. Salamat kayo, Lord, sa imong pulong nga always ginawa mabasa, matag-adlaw sa mong kinabuhi. Ikaw gid makadil diri ka namo, Ginoo. O salamat kayo, Lord, nga imo pud ko gigamit karong buntaga nga ako ma-share ang ako na experience, Ginoo, diha sa imong pulong. Nga I pray, Ginoo, nga mo-touch po nila og na sila makatunan sama sa imong gipakat-on po diri kanako, Ginoo. I hope nga ikaw makagiya kanako pinagay sa Holy Spirit nga dili akong pulong kung ma-share karon ko niyang imuha gid, Lord. Amoy tugyan tanan diha kanimo sa Kristo Jesus. Amen. Okay, diri nga kuan akong nabasa diri is katong ang mga Israelites nakalabang na sila. And then sa gingharian ni Balak nga nabalaka gid siya, perting balaka gid niya kay tungod ang mga Israelites daghan jud kayo nga naglakbay niya. Dili kay lang naglakaw lang sila nga sila lang, kundi naglakaw sila uban sa Ginoo. And then ako nakuha na diri nga perting hadluka gid sa Moab jud kay dili man kay ninglakaw lang sila nga ninglabay lang ba, kundi ninglakaw jud sila nga mukangker pud sila og mga syudad, magkuha sila og mga spoil nila, ilang makuha nila kung ipaatak gid sa Ginoo nga ipaatak sa Ginoo, makangker gid nila. Pero kung magpabadlong sila pud ang malupig pud sila. So makuha na ko diri nga ang Moab nakadungog si Balak o nya nabalaka pagid siya pagid kay tungod ang mga Israelites makita gid nila nga ang Ginoo uban gid nila. Di ba no? Nakuan po diri nga tungod sa kabalaka ni Balak pod iyang gipaadto og messenger si Balaam. Ang kani si Balaam pod diri nga he sent verse 5, he sent messenger therefore unto Balaam the son of Beor, to Petor, which is by the river of the land of Israel of his people, to call him, saying, Behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against us. So, perting kabalaka dun niya. Come now, therefore, I pray thee, curse me, these people, for they are too mighty for me. Peradventure, I will prevail, that we may smite them
and that I may drive them out of the land, for I wot that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursed is cursed. So, believe kay si Balak sa kayang kabalaka niya, nga sa kadaghan sa mga Israelites, nabalaka siya, iyang gipatawag si Balaam. Nga nakabaw pod siya nga, kung unsa isulti ni Balaam, gikan pod sa Ginoo. Mo to, nagpadala siya messenger, pero unsay giingon ni Balak. And kato sa basahan ng verse 7, and the elders of Moab and the elders of Midian departed. So ilang giadto si Balaam. And then verse 8, and he said unto them, niingon si Balaam, hear this night, and I will bring you word again as the Lord shall speak unto me. And the prince of Moab abode with Balaam. Verse 9, and God came unto Balaam and said, what men are these with thee? And Balaam said unto God, Balak, the son of Zippor, king of Moab, had sent unto me, saying, behold, there's people come out of Egypt, which cover the face of the earth. Come now, curse me them, for adventure I will be able to overcome them and drive them out. And God said unto Balaam, thou shalt not go with them, thou shalt not curse the people, for they are blessed. So bisan unsa ako nakuanan diri ba nga, unsay tinguha sa mga tao nato, kung blessed gid ka, di gid pwede mo mo curse ang usa ka Christian nimo sa usa ka Christian nga gipanalanginan nga Christian, gisugo sa unbeliever, di gid maka-intervene ang unbeliever gid sa atong kinabuhi. Ako nakatuunan na nga nganong dili man ko bless Lord, nganong dili man ko kanang able or dili ko makado sa imong buluhaton ba. Ato makuha na ba nga si Balaam manggani ato makuha diri, dili siya Israelites. Dili siya gingon nga tao gyud siya sa Ginoo, gipinili siya sa Ginoo nga gikan sa tribe of kanang gikan sa nation nga Israel, pero panalanginan gyapon siya sa Ginoo gyapon kay ngano man ning sunod man siya sa Ginoo. Simple ra kay Mike, wa ka ni sunod. Simple ra kayo. Nganong wa ka gi-bless, basin wa ka nagpaabot. Di gid basin, wa ka nagpaabot. Wa ka ning tuman sa Ginoo. Wala ka ning obey sa Ginoo. In English right. Wala ka ning obey sa Ginoo, mo na wa ka gi-bless sa Ginoo. Diba no? Pasalamat ta nga naay pulong sa Ginoo. Pasalamat ko naay pulong sa Ginoo dire nga magpakuan bitaw, magpa-remind nato nga i-bless lagi ka sa Ginoo basta motuman ka. I-bless lagi ka sa Ginoo basta ang imong kinabuhi upright. Right ang imong kinabuhi dira sa Ginoo. Kung nagsugod ka nga sayop, na may kuan, na may grace. Pasalamat ka na tay grace nga gihatag sa Ginoo. Kung nagsugod tag sayop ay kabalaka, kung dili mo approve ang Ginoo nga i-bless ka, patyon man kadayon. So, buhi pa ta. So it means naapay pag-asa nga mausab, naapay pag-asa nga i-bless ka sa Ginoo. So, si Balak dili siya babag nga i-curse ta. Dili siya babag nga maundang ang pulo ang panalangin sa Ginoo diri nato. Kay ngano man basta mosunod lang ka sa Ginoo. So, dili ka curse si Balaam. Then dirita sa kuan 13. And Balaam rose up in the morning and said unto the prince of Balak, get you into your land, for the Lord refuses to give me leave to go with you. Dili pwede. So, iyang gipalayas niya. And the prince of Moab rose up, and they went unto Balak, and said, Balaam refuses to come with us. So, sige, buhat ni Balak. Wagin siya ni surrender. And Balak said, sent yet again, prince, more and more honorable than they. So, kung tinud-anay nga ang Israel, kita makuan mo gina nato nga part na magita sa Israel, circumcised na ta, true heart man gino. Ang kalibutan, dili gid mo surrender na to. Nakapasar ka ni karon for a season, mubalik na pod, pero mas higher na pod. More honorable na pod. Kuya kayo no. Nako di ba?
ano ba, kanang ay kabalaka, there's more. Napag more pag di ka matintala ni, napay mas upgrade pag yun. Mo upgrade pag yun siya. So it means ning grow ka. It means Mike, ning grow ka Mike. So and they came to Balaam and said to him, said Balak the son of Zippor, let nothing I pray thee hinder thee from coming unto me. For I will promote thee unto very great honor. Gayawa, no? And I will do whatsoever thou sayest unto me. Come therefore, I pray thee, curse me these people. Pero say, atoy ikuan dire sa kaning, atoy, ako ikuan ba nga, ako si Balaam. And Mike answered and said unto thy servant of Balak, if Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the Lord my God to do less or more. Ni pulong ni Balaam, no? So, kung say, gingon pagid niya sa verse 19. Now therefore, I pray you, tarry ye also here this night, that I may know what the Lord will say unto me more. So, kung say, gikuan, and God came unto Balaam at night, and said unto him, if the men come to call thee, kung ano nang call ha, gitaw, kung tawgon ka sa kanang mga tao diha, zaman, rise up and go with them. But yet the word which I shall say unto thee, that shalt thou do. Pero ang say, gibuhat ni Balaam. And Balaam rose up in the morning. Why gigiingon da nga ning call ang mga tao? Wap asya tao ka, dugayo po. Na siguro natagak, manay natagak. Uy, marag sila na gito. Pero kasi lagi buhat. Bugoy ni Balaam. Manay siguro kataw. Bugoy. Rose up in the morning and saddled his ass and went with the prince of Moab. Bugoy. Maka na ito nga, akanang, kuan ba, action gyud speak louder than words gid siya. Kay may kay ang giingon sa Ginoo, mo ni ang pulong sa Ginoo nga giingon sa Ginoo gyud nga kung tawgon ka, sige. Bangon dayhon kuyog nila. Pero nangadlawon si Balaam ay dagayoy kuan excited na siya sa gold, sa silver, sa full of kuan. Kuya siya man gud niingon dire sa verse 18 gud siya man gud nang niingon nga kung si Balak muhatag nako og balay nga puno sa silver ug sa gold. So nakita na gyud ang kasing-kasing ni Balaam. So sa iyang ka-excited, ihatag gini ni Balak yun kay, of course, king good siya sa Moab, good. So it means, mukuyog dyan ko ani. So wala pa ning tawag, wa ning kuan, uy, ready na mo da, mangadto na ta na. So si Balaam, ning kuyog siya, unya, unsay gikuan sa Ginoo. And God's anger was kindled because he went. Mako na to diri ba nga katong sa time nga na baptize si Jesus Christ, di ba naaman to yung temptation. Nagka-upgrade man sa to ang temptation ni Jesus Christ. Diri ni Balaam, first level, second level pa gani, mana ni kuyog na siya. So, ni kuan na siya, ning go na gid siya dayon. Siya pa ini volunteer, siya wata kabaw, siya pa siguro ning pukaw tanaw, uy, bangon na mo da, mangadto na ta. Mana makuha na to ba nga, ako makuha diri nga, boss in first level na siguro kakutob siguro. Upgrade lagi sa yawa, gamay. Ang iyang temptation nimo, ni kuyog din ka. Ning kuan kanang gilaylo lang ka sa silver o sa gold, gipuli din nimo ang Ginoo na. Bono Mike, ayo ipuli ang Ginoo na sa silver o gold. I hope dili na to serve ang or dili magiwala magidrong sa silver o gold no, pero ang love na to ba dili na to ibutang diha sa mga butang aning kalibutan na para nato importante kaayo nga maka-provide sa tong mga panginahanglan nga atong ipuli diha sa mao'y source ana nga butang. So I hope dili ta maparihan ni Balaam nga ako nakuanan diri nga ang
si Balaam blessed na siya daan kay kung unsay isulti good mahitabo. Pero iyang gilaylo ang iyang kaugalingon na mga butang. So dili mas gipili ginato dapat ang relasyon nato da sa Ginoo kaysa mga butang aning kalibutan na. So unsay nahitabo ni Balaam? Ang anger na noon sa Ginoo naa na niya. And the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his 2 servants were with him. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And the ass turned aside out of the way, and went into the field. And Balaam smote the ass to turn her into the way. So sa kabutaan, sa kalagot sa Ginoo, gibutaan si Balaam, wala siya kakita sa angel sa Ginoo. Ang asno mao'y nakakita. May panasno na lang siya, no? May panasno na lang ko kay nituman man gyud. Di ka mo tuman na nga nakakita ng ag sword. Dili pag gyud sword nga hinimo sa tao, gikan pag gyud sa langit nga sword. So unsa ka na nga sword? Nagkayo nga sword, asa ka na, nagsiga na gitog mata sa dangki, sa asno. But the angel of the Lord stood in the path of the vineyards, a wall being on this side and the wall on that side. So usa ra gid, one way ra gid siya. And when the ass saw the angel of the Lord, she thrust herself onto the wall and crushed Balaam's foot against the wall, and he smote her again. So nanay madamay sa atong pagkakuano, nanay madamay sa atong pagka-disobedient sa Ginoo. Mas gipili man. Asa dapit. And the angel went further and stood in the narrow place where was no way to turn either to the right hand or to the left. And when the ass saw the angel of the Lord, she fell down again under Balaam. And Balaam's anger was kindled. Siya pa'y nasuko. And he smote the ass with a staff, and the Lord opened the mouth of the ass. Sige, no? Tungod sa atong pagka-disobedient, tungod sa akong pagka-disobedient, nanay ni tingog, nanay mga kababayan. Ang di angay mo tingog na jud. Siguro ang tiki. Wala ka, kuhaan ba nga, ang mga imposible nga butang mabuhat gid sa Ginoo. Kung ikaw gi-bless na gid ka sa Ginoo, walang kakabaw. Pero muhatag gid og protection ang Ginoo nato. Ang asno nga di makatingog ning tingog. Nga naman tungod sa atong protection. Di siya ganahan nga maadto ta sa kadautan. So naay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga para nato di ta ganahan. Di ko ganahan ani nga butang Lord, pero nganong nahitabo man. Nganong sa akong ganahan aning kalibutan na gusto ko mayahay akong kinabuhi. Makaingon gani, way problema. Pero ang problem makahatag man nato growth, no. Diha man ta kanang mature. So unsay gibuhat? What have I done unto thee? Ningon ang asno, that thou hast smitten me these 3 times. So nanay sila conversation sa asno. And Balaam said unto the ass, because thou hast mocked me, I would there wear a sword in mine hand, for now would I kill thee. Ihawon gid karon di ka motuman ako. Pero ang asno nakakita, and the ass said unto Balaam, I'm not I thine ass, upon which thou hast ridden ever since I was thine unto this day? Was I ever wont to do so unto thee? And he said, Nay. Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand, and he bowed down his head and fell flat on his face. Wagi word diri si Balaam gid, thank you asno ha, gani kuan ka, iya pa noon gikasab-an. So ang protection sa Ginoo diri nato is nindot kay no, naagi siya gamiton, naa siya makaingon ta ba nga U-turn na kay nay angel diha
nga nagdraw sa iyang sword nga dili dapat mahitabo nimo kay imong gipili dili mao, dili sakto, dili padung sa kabubuton sa Ginoo. So atoy kondiri nga atoy continue, and then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel standing in the way, and his sword drawn in his hand, and he bowed down his head. Verse 32, and the angel of the Lord said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these 3 times? Behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me. And the ass saw me, and turned from me these 3 times, unless she had turned from me, surely now also I had slain thee, and saved her alive. Luhason pangasno. Ikaw patay na gid karon, imo pang gi-threat pa nimo nga patyo na nimo ang asno, pero magpasalamat unta kaniya. So and Balaam said unto the angel of the Lord, I have sinned, for I knew not that thou stoodest in the way against me. Now therefore, if it displease thee, I will get me back again. Kundi mao yon, mauli na ko balik kay kabaw ko, nakasala na ko. Pero unsay giingon sa angel? And the angel of the Lord said unto Balaam, tagaan kag chance dong, go with the men, but only the word that I shall speak unto thee, that thou shalt speak. So Balaam went, the prince of Balak, and when Balak heard that Balaam was come, nindot kyo, he went out to meet him unto the city of Moab, which is the border of Arnon, which is the utmost coast. And Balak said unto Balaam, gimaymahay na diri si Balaam, not earnestly sent unto thee to call thee, wherefore camest thou not unto me? Am I not able indeed to promote thee to honor? Mabito ning kuyog ko. And Balaam said unto Balak, Lo, I come unto thee, have I now any power at all to say anything? The word that God put it in my mouth, that shall I speak. Kay kung di ko mosulti, kung unsay isulti sa Ginoo, patay jud ko. And Balaam went with Balak, and they came unto Kirjat Uzot, and Balak offered oxen and sheep, and sent to Balaam and to the prince that were with him. And it came to pass on the morrow that Balak took Balaam and brought him up in the high places of Baal. Nanay mga testing, ni upgrade pagid yung testing pagid that thence he might see the utmost part of the people. So nagka-upgrade pagid ang iyang temptation ni Balaam. Pero nahagbong siya pag-una, pero naay chance gihatag ang Ginoo. So sa akong kagalingon, daghan ko na fail sa akong kistuhanon nga kinabuhi, pila na ko ka years, pero di mag-matter ang years as long as dili pa ka mature, tagaan gid kag time sa Ginoo nga mo mature ka. Pasalamat pug ko nga gitagaan ko sa Ginoo nga naapay turning back. Kung dili man gani naay gialaw sa Ginoo nga moadto pagyud ko, gitagaan og chance sa Ginoo nga mo upgrade pagyud. Nga hinumduman lang gid nato nga unsay gipa kuan sa Ginoo ba? Gipa lesson learned nato sa atong kinabuhi. Bisan unsa ta kadugayon, paabot lang kita sa Ginoo, tuman lang kita sa Ginoo gyud. Dili na to ihaylo ang relasyon nato, bas pilion na to ang relasyon nato sa Ginoo kaysa mga butang aning kalibutan na. So si Balaam ning until dire sa verse chapter nakalimutan ko ni chapter 25 I think. Chapter 25, gitistingan pagid siya ni Balak pagyud nga iyang gingnan si Balak pag-build ana 7 ka buok, pero wa siya ni sulti nga iya i-offer sa Ginoo. Nagto si Balak nga iya i-offer dito ni Baal. So nagpasalamat ko sa kinabuhi po ni Balaam po nga iya gituman sa Ginoo. Naka-experience siya, naka-do siya sa buluhaton sa Ginoo, bisan sa iyang kaugalingon ba nahadlok na gid siya kay tungod sa experience niya. Pero nahimo siyang panalangin po dire nako ba nga sa gipanghatag ni Balak niya nga mga temptation, iya gyapon gituman ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So, mao na ko nakatunan nga
mas pilion nato ang atong relasyon diha sa Ginoo kaysa mga butang ning kalibutan na. Kay kung moingon ang Ginoo, dong murag kapila naman ka nag disobey nako dong. Murag din na nagid angel ako ipahatag nimo na. Murag kuan na gyud kanang murag pareha ni kuan ba ni kiso to King Agrippa nga ipasumbag na lang gyud tika di na gyud madag espada ni sumbago na lang tika ipasumbag na lang tika para udon ka nga kung kay ang kung sword akong gamito nimo magpatay man ka diretso may pa kaning od na lang kay magkuan gid ka ba nga sakit man gid kay usang sakit ra man ang sword patay man ka dayon pero kung udon lang ka di ba hinay-hinayon man kag killing me softly ba ya kuan usa hinay-hinay nga pagpatay di ba no so akong i-pray sa akong gagalingon is mutuman sa pulong sa Ginoo mutuman sa Ginoo i-love ang Ginoo kaysa mga butang aning kalibutan na. So I hope dili lang pod ni words lang pod nga akong isulti but more on action siya. Nga gamay yaw-yaw, gamay sayop di ba no? So yaw-yaw ay sayop. Pero ang pagbuhat nato sa pulong sa Ginoo mao na ipasulti. Ipakita nato nga bisan wa tay istorya-istorya or dili ta sig ingon nga mga lagad ko sa Ginoo mga anak ipakita pareha sa asno wa siya ning tingog na gid siya gaday so wa siya word ang asno pero iyang gibuhat nga para maproteksyonan iyang kaugalingon mismo pero nadamay pagid si Balaam sa protection di ba no so kung gipatay ni Balaam ang asno mas gipatay siya sa angel na so I hope na mo nakatunan and then